Siguradong hindi mo pa nailuluto ito sa tokwa. Masarap ito at bago naman sa panlasa natin. Para maiba, huwag lang basta-basta prito. Hindi ko sinabing huwag iprito. Ang sabi ko, huwag lang basta-basta ipiprito kasi meron pa tayong gagawin dito. Pagka-prito nito ay isa-set aside muna. Siyempre meron tayong second batch pero nasa sa inyo na kung gaano kadaming tokwa ang lulutuin ninyo. Binawasan ko ang mantika kasi masyadong madami dahil dito tayo magpa-pan fry nitong puting sibuyas, green bell pepper at red bell pepper. Saglit lang dapat ito para hindi ma-overcook tapos isa-set aside muna. Dito na din ako naggisa ng bawang at pati na rin yung puting sibuyas. Pwede naman kayong gumamit ng pulang sibuyas. Sinunod ko dito ang kamatis. Kayo nang bahala kung ilang kamatis. Ako isa lang ginamit ko dito kasi yun na lang natitira sa aking stock. Tapos naglagay ako dito ng fermented salted black beans para sa mga sosyal at kung hindi naman kasosyal at simple lang ay tausi. Dinudurog ko yung iba nito para mas lumabas pa yung lasa. Kayo ba mga ka-MU, ano bang mas prefer ninyo na salted black beans? Yung nabibili sa palengke o kahit yung nakalata na lang? Comment nyo naman yan. At nilagyan ko ito ng tubig na mainit para isimmer saglit para to ay lumambot. After kong isimmer ito ay maglalagay ako dito nitong pinaka-juice nitong pineapple chunks. Hindi naman kailangan yung nakalata din ang ilagay ninyo. Pwede naman yung naka-pouch lang. Meron naman nun para mas makamura. Tinimplahan ko ito ng oyster sauce tapos hinalo-halo lang saglit at naglagay ako dito ng cornstarch slurry. Pasensya na po dahil hindi ko na i-film pala ang cornstarch slurry, namatay ang aking camera. But anyway, yun nga po, pampalapot po ito dito. At ito na nga po yung malapot version nung nilagyan ko na ng cornstarch slurry. Nakita nyo naman po, naglapot na. Sinimmer ko lang ito ng konti at inilagay na ang mga napritong tokwa. Yung aking pamangkin na galing sa Davao ay hindi kumakain ng tokwa. OMG, paborito pa naman namin ng tokwa. Wala kasing tokwa sa kanila, kaya hindi siya masyadong familiar sa lasa nito. Pero susubukan ko pa rin na gawa ng paraan na mapasarap ito at mabaon niya sa school. Naglagay na ako dito ng pineapple chunks. Pwede rin naman yung tidbits. And again, sabi ko nga, para mas makamura, pwede naman yung pouch lang. Nung matikman ko at okay na ang lasa, tsaka ko na nilagay dito yung mga pinan-fry na gulay kanina. O, diba? Nakakatakam na, diba? Pwede na po itong iserve. Hindi lang tofu o tokwa ang pupwedeng lutuan ng ganitong klase ng dish. Nakapagluto na rin ako ng ganito sa bangus naman. Pinirito ko yung bangus, ito yung kapalit lang ng tokwa, tapos the rest ng ating mga ingredients ay pareho lang din. Na-share ko na rin dito. Pero para maiba naman, yung simple nating tokwa ay inilevel up natin. Pwede siyang papakin at pwede rin naman ng may kanin. Mas okay sa akin ng may kanin kasi malasa ang dish na ito. Diba? Ang sarap nito. At syempre, pinabaunan ko ang ating estudyante nitong ulam na ito. At ang side dish niya ay itong mangga na maasim. Gustong gusto niya ito, lalo na kung isasawsaw sa suka na may sili. Ewan ko, ang weird no? Maasim na tapos ang sausawan niya maasim din. Yun ang gusto niya eh. Diba tayo naman talaga merong mga ka-weirduhan sa pagkain? Kayo po ba, anong weird na food combination po ang gustong gusto ninyo? Comment nyo naman yan.